Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi. Ngayong araw is June 3, 2025. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa ating programa. This is a recorded episode. We are recording this at exactly 3:05 in the afternoon, pero by the time na pinapanood niyo na po ito ay gabi na po. Okay, pero sariwang-sariwa pa rin po yung ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Ano po ba ito? Itong ongoing na dribbling ng impeachment case na isinampalaban kay Vice President Sara Duterte, yung dribbling na nangyayari dyan po sa Senado. Dahil as we all know, naisampa na po yung articles of impeachment o yung mga formal na akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte way back in February. Pero hanggang ngayon, inuupuan po siya ng mga senador and mukhang lumulutang po yung likelihood na hindi magkakaroon ng trial at all. Okay? Alam ko marami po kayang katanungan, kaya kumuha po tayo ng isang eksperto sa batas, isa pong public interest lawyer para pag-usapan po itong ongoing scenario dyan po sa Senado. I'd like to welcome to our program again si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Good evening, Christian, at sa lahat ng ating mga viewers. It's good to be back. Okay, at the risk of asking the obvious, do you also see it that way na talaga may nangyaring dribbling dito sa Senado patungkol po dito sa issue ng impeachment trial? Well, malinaw naman na may dribbling, no? Kasi ang nakalagay sa Constitution, di ba? Trial shall forthwith proceed pagka sumite ng articles of impeachment ng House sa Senado by the House of Representatives, and dapat forthwith, no? Napakalinaw na yan, eh. Tagal lang nga natin pinag-uusapan, pero parang medyo may matigtigas ang ulo, no? Para bang hindi nire-respeto yung Constitution. Hindi ba nakakasawa na, Christian? Ilang beses natin ito pinag-uusapan. At ilang beses na rin na para bang binabaliw mo nila yung Constitution. The Constitution is the most sacred document in this country. Yung kapangyarihan nila bilang senador, kapangyarihan bilang presidente, ehekutibo, judiciary, nanggagaling dyan sa Constitution. The Constitution is the highest law of the land, no? Ibig sabihin ito yung highest expression of the sovereign will of the people, no? Hindi nila pwede basta-basta baliwalain yan dahil ayaw lang nila, no? Pero matigas ang ulo, no? Ang excuse noon was naka-adjourn. Recess pa kami. Para bang may recess ang accountability? Para bang mayroong pahinga dapat yung pananagutan dito sa ating lipunan? Wala eh, di ba? Dapat nakalagay sa Constitution, highest priority yan. At saka para bang hindi sila pinapasweldohan habang break sila. Ang sarap, di ba? Na sinisweldohan sila pero ayaw nila magtrabaho. Tapos sasabihin nila naka-break. Pero pagkadating doon sa investigation ni Amy, biglang walang break. Pero pagdating sa impeachment, may break. Anong klaseng double standards yun, no? So, tapos ngayon naman, nag-resume na yung office, nag-resume na yung Senado, minove na naman. Nangako na dapat kahapon, babasahin na, di ba? At magko-convene na sila, tapos i-minove na naman ng 11. Ano ba? Ano bang pinapalabas nitong Senado na ito, no? Ngayon lang ako nakakita ng Senado na ganyan, no? Na ayaw gawin yung clear command of the Constitution. So dribble talaga ito. I would like to call a spade, and this is a gross violation of the clear command, a clear imperative by no less than the Constitution. And it's not only unfortunate, no. It is something that must forthwith be condemned by the Filipino people. We should not tolerate this kind of abuse of our Constitution. I think we have to do something about it as a citizenry, because kung hindi natin gagwardahan yung ating konstitusyon, ang ating mga institusyon, paulit-ulit nila itong babuyin. So para sa akin, pambababoy ng saligang batas at ng institusyon ng impeachment ang ginagawa ng Senado ngayon. Okay, kung clearly kinakalagkad ng mga senador yung kanilang mga paa dito sa impeachment trial, is there any way to compel them to do their duty, to perform their mandate? Well, merong posibleng legal remedy supposedly, which is yung petition for mandamus sa Supreme Court. Alam ko naka-file na 'yan, no? Pero sa atin, 'di ba? Sinasabi nga natin, tatlo 'yan 'di ba? Kung tatlong K lagi ang sinasabi para sa totoong pagbabago at para sa totoong change, totoong mag-guard natin ang ating democracy. Law is limited, no? So korte, meron na 'yan.
Ongoing yan. I think, if my memory serves me right, ongoing yan sa Supreme Court. Wala pang galawang Supreme Court. Pangalawa ay yung Kongreso. No? So, ibig sabihin, kailangan magpunta tayo sa Kongreso. Sulatan natin yung mga congressmen, yung mga senador natin na dapat gawin nila yung trabaho nila. And pangatlo sa akin, kalsada. I think we have to go to the streets and exercise our constitutionally protected right to free speech to protest against the senators who are not doing their mandate properly. No? Sa akin nga, pasensya na, but si Senate President Cheese Escudero, dati po akong Youth for Cheese, no? Noong nagkakaroon pa siya ng aspirasyon noong 2010. Pero kung nag-a-aspire pa siya, at tingin niya nag-a-aspire pa siya sa higher office, at kaya niya ito dinidribble o gusto niya na manatili sa poder bilang Senate President, bakit pa? Meron bang nakatutok sa kanya na pag-withdraw ng support ng mga Davao Black? Ginagawa niya ba itong ano ba tawag dyan? Incentive, di ba? Ginagawa niya ba itong bargaining chip? Hindi natin alam kung anong motivation niya. Pero sa akin, bago pa yung political motivation mo to maintain your office, bago pa yung political motivation mo for higher office in the future, isipin mo muna yung trabaho mo under the Constitution. Yung sinumpaan mo, di ba? You will uphold and defend the Constitution. That is part of your sworn oath as a Senate President, no? At kung may aspiration pa siya for higher office in the future, I'd like to call on the public. I'd like to call on, pinakita natin na makapangyarihan tayo nitong 2025 elections, lalong-lalo na yung mga bagong block ng voters, yung Gen Z, tsaka millennials. Pinakita natin na meron tayong say kung sino dapat ang mananalo kung hindi aayusin ni Jesus Escudero ang pag-preside ng impeachment. Ngayon pa lang, nananawagan na ako na hindi na dapat yan ma-elect sa public office. And I'm calling on my generation mates, millennials, at ang aking mga, hindi naman tayo makakalayo ng edad, yung Gen Z, lahat ng block na yan, kailangan, di ba? Sawang-sawa na tayo. Sawang-sawa na tayo na personality-based politics, personality-based ang hustisya, personality-based ang pananagutan, personality-based ang accountability. We have to make sure that our institutions are working, are strong enough, no? At dapat, paggalawin natin sila. So dapat hindi naman nanonood si Jesus Escudero. Kung hindi niya sisimulan ang investigasyon, hindi niya gagalangin ang impeachment proceedings, they should never win again. And we will promise, I will campaign heavily against these people who are choosing politics over and above their sworn mandate under the Constitution. Meron silang mandato under the Constitution, di ba? And we will campaign heavily against you. Consider this as a clear threat from an active citizen who will do whatever it takes to salvage this country, and we will start at the soonest possible time. But let this be a fair warning, di ba, to the senators. We will not hesitate to go to the streets and exercise our constitutionally guaranteed freedom of speech to compel you to do your job. Tandaan ninyo, ha, meron na noon pa at nangyari na ito noong 2001, noong kumbaga para bang pinagtatakpan ng Senado ang katotohanan, pinipigilan ang katotohanan doon sa envelope, doon sa second envelope. If you would remember, I was in grade 7. Grade 7 ako nung nangyari yan. Pinapanood ko araw-araw ang impeachment proceedings. Ginugunting pa namin yan sa hard copy paper at ilalagay namin sa common band kasi isasabit namin yan sa aming kasi. No? Kaya ako, yan yung isa sa pinaka-initial political awakening ko nung pinanood yung impeachment trial. Ano nangyari? Kinalit ninyo ang lipunan. Ayaw niyong respetuhin ang commitment natin para sa katotohanan. Ayaw niyong respetuhin ang institution ng impeachment. We went to the streets and we toppled a sitting president. What more? Diba? And that was, by the way, according to the Supreme Court, diba? A sovereign right of the people. No? In-uphold nila yung ouster ni Erap Estrada. No less than the Supreme Court said, diba, that was a clear right of the people. At in fact, nag-abandon ng office, sabi nila, si Estrada after that. No? So wag na sana nilang galitin yung taong bayan. Galit na eh. 88% of the people said, sabi sa SWS survey, they want accountability. Sinabi rin yan sa WRC survey nung April, kung naniniwala pa kayo sa survey. Pero sa akin, despite the survey,
kahit na unpopular yan, gawin mo yung trabaho mo. Magkaroon naman tayo ng prinsipyo sa bansang ito. Hindi lang puro politika at popularidad. So yan, yun sa akin. We will go to the streets. We need to go to the streets. We need to compel our senators, and we will campaign heavily against you. Hindi namin kayo patatawarin. Dapat nagbabago na kayo dahil may bago ng set ng voters. May Gen Z na at may millennials, and we are all watching you. Okay. So basically, yun yung mga options dun sa ating lahat, no? To compel the senators at the very least para gawin lang yung trabaho nila, no? Parang napakahirap pala nun, no? Para gawin yung trabaho nila. Pero dun sa usapang legal, kasi napapansin ko parang napakasmag na ibang mga senador, eh. Parang, sige, punta kayo sa Supreme Court. Feeling ko lang naman, no? Parang they're pretty confident na because of the sui generis nature of the impeachment court, the Senate being the impeachment court, hindi sila pakikialaman at para bang sila yung may total control dun sa kinabukasan ng impeachment trial, and ang lumalabas nga ay parang optional pala yung pagsasagawa ng impeachment trial. Ang tanong ko sa usapang legal, how likely ba na manghimasok ang Supreme Court dyan? Kunwari dun sa issue na mandamus. Well, nakalagay, may constitutional imperative. No? Pag ayaw mong gawin, yung mandamus will lie. If it is your ministerial duty ba ng Senate to constitute itself as an impeachment court once the articles of impeachment has already been transmitted by the House of Representatives? My answer is yes. Hindi nila pwede sabihin, ayaw ko eh. Ang nakalagay babasahin ulit natin the trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi binigyan ng option. Hindi to prerogative, no? Ito ay ministerial duty. So i-constitute muna nila and then magdesisyon sila. Pero i-constitute muna nila, manumpa muna sila as an impeachment court, and then i-settle nila yung issues. And then after that, 'di ba? Kung grave abuse of discretion yung mga desisyon nila after they constitute themselves as an impeachment court, then that is reviewable by the Supreme Court, diba? Because of the expanded judicial powers of the Supreme Court under the 1987 Constitution. So, to begin with, paano natin malalaman kung may grave abuse of discretion kung ayaw man lang nila i-constitute yung sarili nila para mag-decide? Diba? Bago sila makapag-decide, they still have to constitute themselves as an impeachment court because hindi totoo yung sinasabi nila na pagka hindi nila inaktuhan nito, tapos na because end na ng Congress. Diba? Tandaan natin, numerous cases na ang nagsabi na the Senate is a continuing body. Garcia versus Senate of the Philippines, GR number 157584, April 20, 2006. Ang sabi, the Supreme Court said that the Senate is a continuing body and thus could continue its inquiries. Inquiries lang ang pinag-uusapan doon, ha? So, the Senate, unlike the House of Representatives, is a continuing body. Sabi yan sa Garcia versus Senate. Sabi rin yan sa Neri versus Senate Committee on Accountability of Public Officers or yung Blue Ribbon Committee, GR number 180643, March 25, 2008. Sabi rin yan sa Senate of the Philippines versus Ermita, and I can go on and on and on, citing cases saying that the Senate is a continuing body. What does that mean? It means na once na-transmit na yung articles of impeachment from the House of Representatives, hindi pwedeng sabihin ng Senado, tapos na nagsara na yung Kongreso na-transmit na So as a continuing body, that does not pause, meron siyang continuing imperative supposedly to constitute as an impeachment court. 'Di ba? So pwede namang mag-constitute na sila ngayon tapos afterwards yung bagong mga senators, mawawala kasi iba, yung mga bagong senators mag-oath na lang as sitting judges, 'di ba? Pero para yan sa ating mga judges, kahit naman mag-retire yung judge, 'di ba? The moment na jurisdiction is assumed, jurisdiction continues. At just because nag-retire yung presiding judge doesn't mean wala nang jurisdiction yung court. Nandun pa rin yun kasi continuing rin yung jurisdiction ng court at continuing rin yung court. Ganon din sa Senado. So ngayon, na-transmit na, hindi nila pwede sabihin, uulitin ulit. Hindi, na-transmit na. Pagka sa House, hindi nila na-transmit, uulitin nila ulit. Pero ito na-transmit na At continuing body ang Senate consistent yan sa ating jurisprudence. They have to constitute themselves as an impeachment court. No? Yung jurisprudence na binagit mo, Attorney Dino, no? So napakalawak. Pero magiging operative yan pag naisang pa yung kaso o yung issue sa Supreme Court. Kasi dito mukhang
mangyayari pag bobotohan ng mga senador eh. Those are the possibilities, di ba? At kahapon doon sa manifestation ni outgoing Senator Francis Tolentino, pinalutang niya yung idea na pag hindi raw natapos by June 30 yung impeachment trial, ay that should be deemed functionally dismissed. Help me out on this. Meron ba ganong konsepto? Functionally dismissed. Functionally, pag ito ay legislative work, tama si Senator Cayetano. No? Ibig Tolentino. sabihin, si Senator Tolentino, ibig sabihin, pagka hindi na ipasa yung batas, uulit yan. Legislatively speaking. Yeah. Pagdating sa investigasyon, sinabi ng Supreme Court, continuing yan. Lahat yung mga sinabi ko sa iyo dahil ang isang ano doon, 'di ba, yung kay Arnold nung sinabi, wala nga sa konstitusyon yung explicitly yung power of contempt ng mga legislature, pero sabi ng Supreme Court inherent yan pagka meron kang investigative powers. At ang difference between the House of Representatives and the Senate, as stated in the Arnold case, is pwede maging continuing yung contempt mo dahil continuing body siya. Sa House, pag na-contempt ka, pagka nag-adjourn na yung House, tapos na. Sa Senate, continuing kasi continuing body yan for purposes of investigation. For purposes of impeachment, no? Ang nakalagay is separate kasi yan eh. Separate kasi yung law on public accountability. It's a separate article in the 1987 Constitution, di ba? So legislature, yan nakalagay, ano trabaho ng legislature, sila gagawa ng batas, etc., etc. Separate yung public accountability, kaya nga mag-o-oath ulit eh. Mag-o-oath ulit yung mga senador para maging senator judges once the impeachment is transmitted. What does that mean? It means na mukhang naliligaw si Senator Tolentino at hindi niya dinadichotomize yung role ng senators from legislation and then from that of public accountability. Itong public accountability, separate office ito, separate article of the Constitution. In other words, yung sinasabi niyang functionally, ano sabi niya? Functionally dismissed. Dismissed, hindi totoo yan. Ang mag-uulit lang at ang mawawala lang yung mga legislations na hindi nila natapos. Pero pagdating sa accountability, pagdating sa investigations, it carries over to the next Congress if they want to. Okay. So technically, if they proceed with the reading of the charges on June 11, and then afterward they constituted themselves as an impeachment court, kahit recess na, pwede sila mag-trial. Tama, di ba? At hindi nila kailangan tapusin by June 30, tama ba? Hindi kailangan. Hindi talaga kailangan, actually. Pero kung gusto nila magsimula ng trial, actually pwede. Tapos, may magpapalit lang yung mga ibang judges na nakaupo. Ganun lang yun. Para bang na-promote, di ba? Yung na-promote yung isang judge, naging Justice na Court of Appeals. Di ba? May upong ibang judge eh. Magtutuloy yung kaso, hindi siya uulit. Ganun siya. And that is very clear in the Constitution. Kaya hindi ko alam kung bakit ba nila pinagpipilitan eh. 'Di ba? Ano ba, pinagtatakpan ba nila yung katotohanan? Ayaw ba nilang matuloy? Sinabi na nga ni Sara Duterte na gusto niya matuloy yung impeachment, 'di ba? This is an opportunity for her to clear her name. This is an opportunity for us to find out the truth behind all the accusations na very serious, 'di ba? So para sa akin, very clear, no? Pwedeng ipagpatuloy ito ng susunod na Senado. Kahapon din sa press ko ni Jesus Cordero, paulit-ulit niya binanggit yung kapangyarihan ng plenaryo. So basically, everything can be put to a vote. Pero kung clearly, sinasantabi yung mandato o yung saligang batas, can the plenary powers of the Senate actually trump that? Kasi parang doon sila papunta eh, di ba? Pag bobotohan niya, we cannot bind the next Congress, etc., etc. Pwede ba natin pagbotohan na hindi na natin ito trabaho? Hindi. Pwede ba natin ang pagbotohan na trabaho na nila at kapangyarihan nila yung kapangyarihan ng presidente? Hindi eh. You know, they are only sovereign in their own spheres. Yan ang center ng checks and balances, no? Kasi sinabi po checks and balances, equal yan. And they are sovereign, they are supreme in their own spheres. Ibig sabihin, kung ano yung constitutional powers vested in you, by of course the Constitution, kung ano yung limitations, yun lang, no? So hindi mo pwedeng sabihin,
Plenary yung powers, ibig sabihin, plenary rin ba yung pwede mong i-assume na power at plenary rin ba yung pwede mong pag-decidean? Hindi. At hindi mo pwedeng pag-decidean na hindi mo trabaho kung sinabi ng konstitusyon trabaho mo. Di ba? You cannot renege on your constitutional duty through a vote. You cannot. Wala pa ako nakitang ganyan. Pagbotohan natin na hindi ko na duty. Pwede ba yun? Hindi. Walang ganun. Kasi nga, ang sinabi ng Constitution, duty mo. At by the way, sino nagsabi nun? Ang nagsabi ng taong bayan. Because the reason why the Constitution is the highest law is because it's the only law na sinubject natin into a plebiscite. Hindi yan, ang nagpasa niyan, taong bayan. Hindi yan nagpasa niyan, congressman. Hindi nagpasa niyan, Senado at Kongreso. Ang nagpasa niyan, taong bayan. So ang taong bayan nagsabi po sa inyo, trabaho nyo po yan. At hindi nyo pwedeng sabihin sa plenary, ayoko nang gawin yung trabaho ko. Hindi po pwede yun. Wala pong ganun, no? Hindi rin pwede sabihin ng presidente ng Pilipinas dahil plenary ang powers niya pagdating sa pagiging commander-in-chief, sasabihin niya na hindi na ako commander-in-chief, i-delegate ko na sa Senate President. Hindi rin pwede yun. Hindi rin pwede sabihin ng Supreme Court na magbobotohan yung 15 justices, sasabihin nila, hindi na po kami ang magdedesisyon ng mga kaso, ibibigay na po namin sa mga barangay kagawad. Hindi po pwede yun. Hindi nila pwede pagbotohan yun. Kasi nakalagay po sa Constitution, trabaho nila yun. Hindi mo pwedeng baguhin ang nasa Constitution through a mere vote by the plenary. Cannot be. Okay, Attorney Dino, maraming salamat for joining us. Alam ko busy ka pero maraming salamat sa pagpapaliwanag. Sigurado ako marami na namang mga viewers ang naliwanagan pero duda ako kung yung mga senador o marami sa kanila ay maliliwanagan. Pero inaanyayahan ko na, Christian, gusto ko lang sabihin, pag hindi sila nagpaboto sa 11, 9, 10, 11, di ba? 9, 10, alam mo, pupunta na tayo sa Senado. Sa 11, mag-gather na tayo doon. Di ba? Pag hindi sila nagpaboto sa 11, dapat nandun tayo. We need to exercise our constitutionally guaranteed freedom of speech. Kung panawagan ito, o panawagan ito, para siguraduhin na balansehin natin yung abusadong Senado. Okay. Salamat, Attorney Dino De Leon. Thank you again for joining us tonight dito sa Facts First. Ingat ka lagi and more power to you. Thank you, Christian, and everyone. Good night. Okay. Yan po si Attorney Dino De Leon. Ganda naman paliwanag niya, no? Okay ba? Okay. Sige. Marami sa inyo naliwanagan, sigurado ako doon. Yung mga senador na tingin ko naman maliwanag sa kanila eh. Pero alam nyo na, for one reason or another, talagang dinidelay. O baka ang balak nila, patayin na itong impeachment trial na ito. Huwag nang gawin. O kung gawin man, baka maging moro-moro lang. Tapos papunta rin dun sa pagbasura. I don't know. Pero, let's see. Let's hope na yung good sense, even common sense, manaig. At yung kanilang mandato, respeto nila. Pero tama yun no? Hindi pwedeng pinapabayaan lang natin na ginagago tayo ng mga senador sa pamamagitan ng hindi paggawa ng trabaho nila. We have the right to demand that they do their jobs, that they perform their mandate. Importante po yan. Diyan na po muna. Ako po si Christian Esguerra. Maraming salamat po for joining us. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat.